Sa serye ng palitan ng pagpapalaya ng mga bihag sa pagitan ng Israel at ng Hamas, pinag-usapan ng buong mundo ang isang pangyayari kahapon. May mga katanungan na namuo sa isipan ng mga reporters at maging sa mga sumusubaybay sa sitwasyon ng Israel at ng Hamas. Umaasa ang Hamas na ang mahigit 600 na mga Palestinian prisoners na hawak ng Israel ay pakakawalan. Natanggap ng Israel ang 6 na mga bihag na hawak ng Hamas. Pero ang tanong, bakit hindi ibinigay ng Israel ang mahigit 600 mga bihag? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong linggo? Ngayon ay February 23, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa naganap kahapon na palitan ng mga bihag ng magkabilang panig ng Israel at ng Hamas. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na footage na kung saan ang Hamas ay handang-handa, dala ang kanilang armas at dala rin ang bihag na kanilang ipinangako na kanilang ibibigay sa Israel. Ito ay kuha kahapon, February 22, 2025. Pero nabalot ng isang napakalaking pagkadismaya ang kampo ng Hamas sapagkat hindi ibinigay ng Israel ang mahigit 600 mga bihag na kanilang hawak. And of course, ito ay nababalot ng isang napakalaking katanungan. Bakit? Bakit hindi ibinigay ng Israel? Kinumpirma ng The Times of Israel na hawak na ng Israel ang 620 na mga Palestinian prisoners. Karga ito ng maraming mga bus. Kasamang palalayain sana ng Israel ang 23 na mga kabataan at isang babae. And of course, sabik na ang mga kaanak ng naturang mga prisoners. At ang Hamas at lalong-lalo na sabik na rin ang mga prisoners na ito na mapalaya. Nandoon na sila sa lugar, maging ang mga bus na pinagkargahan ng mga prisoners. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nag-anunsyo ang Israel na hindi nila ibibigay ang 620 na mga Palestinian prisoners. Ito ang rason. Ayon sa opisina ni Benjamin Netanyahu, hindi nila ito ibibigay hanggang sa mangako ang Hamas na hindi sila magsasagawa ng humiliating ceremony sa pagpapalaya ng mga bihag. Isa raw itong napakalaking paglabag sa deal ng magkabilang panig. Isa sa mga ikinagalit ng Israel at ni Benjamin Netanyahu ang pagpaparada sa pagbibigay ng patay na katawan ni Sherry Bibas na tila ba ipinapakita ng Hamas na sila ay panalo sa gyerang ito. Hindi ito nagustuhan ng pamunuan ng Israel. Isa raw itong napakalaking insulto. Ayon sa opisina ni Benjamin Netanyahu, hindi naman daw nila ipagkakait ang kanilang mga bihag. Talagang ibibigay nila ito. Pero nga lang, sa isang kondisyon na hindi na raw sila magsasagawa ng seremony tungkol dito. And of course, sumagot ang Hamas. Ayon sa Hamas Media Office, isa raw napakalaking violation sa truce ng Israel at Hamas ang ginawa ng Israel. Sinabi pa ng Hamas na maaaring tuluyan ng mawala ang ceasefire ng Israel at ng Hamas. Siguro isa ka rin sa mga nakapansin, kaibigan. Siguro isa ka rin sa mga nagtatanong, bakit walang video na ipinalabas ang Israel na kung saan nagpalaya sila ng mga bihag? Nangako kasi ang Israel na magpapalaya sila ng 1,904 na mga bihag sa first phase ng Israel at ng Hamas. Pero ang tanong, bakit walang inilalabas na video ang Israel tungkol sa kanilang pagpapalaya ng mga bihag? Simple lang ang sagot ng Israel. Ayon sa Israel, kanilang ipine-preserve ang privacy ng mga bihag kahit na ito ay Palestinian. Hindi raw katulad sa ginagawa ng Hamas. Meron silang cover ng media
meron silang mga video na ipinalalabas na para bang ipinapakita nila na maganda ang sitwasyon ng kanilang mga bihag. Pero ang katotohanan daw, ang mga bihag na kanilang pinakawalan ay nagsasuffer ng malnutrition at iba pang mga mental disorder at heart disorder. Kaya nagsalita ang opisina ni Netanyahu ngayong araw na ito, February 23, 2025, kaninang umaga lamang. Ayon sa Israel, hindi sila magpapakawala ng mga bihag hanggang sa ipangako ng Hamas na hindi na sila magte-televise ng kanilang seremony sa pagpapalaya ng mga bihag. Kapansin-pansin din mga kaibigan, gumawa pa ang Hamas stage at doon ay ipinapatayo ang mga bihag na kanilang pakakawalan. Ayon kay Netanyahu mga kaibigan, matagal na raw itong ginagawa ng Hamas. Ang ibig sabihin ni Netanyahu, matagal na binabiolate ng Hamas ang kanilang deal. At ito pa mga kaibigan, tila pumapanig naman ang United Nations at Red Cross sa sinabi ni Benjamin Netanyahu. Hindi rin aprobado ng UN at ng Red Cross ang ginagawa ng Hamas na ipinaparade ang mga bihag na kanilang pakakawalan. Ine-eskortan ang mga bihag ng mga nakamaskarang tao, bit-bit ang mga baril at hinaharap sa publiko. Ano raw ang mararamdaman ng mga bihag na pakakawalan? Kaya ayon sa Red Cross at United Nations na siyang tumatanggap sa mga bihag mula sa Hamas, ayon sa kanila, ito raw ay isang cruelty. At napapansin nyo rin ba mga kaibigan, ang mga bihag na pinapakawalan ng Hamas, halos lahat ng ito ay pinapasuot ng Hamas ng peke na mga military suit. Ayon sa United Nations at Red Cross, hindi naman daw mga military ang mga bihag ng Hamas. Although meron talagang military, pero karamihan ay mga sibilyan. Bakit daw pinasusuot ng mga peke na mga military suit? Ngayon ay hinihintay ng Hamas ang muling pag-anunsyo ng Israel. At ang naturang pag-anunsyo, inaasahan kung kailan muling magpapakawala ng mga bihag ang Israel. Ine-expect naman ng mga Palestino na kasamang pakakawalan ng Israel ang mga na-delay na sana'y pakakawalan ngayong parating na Huwebes, sabagat meron din palang schedule ang Israel at Hamas na magpapakawala ng bihag ngayong Huwebes. At ito ang magkukumpleto sa first phase ng deal ng magkabilang panig. Ano ang inyong masasabi tungkol sa ginawa ng Israel? Ito ba ay makatarungan mga kaibigan o hindi makatarungan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, tututukan natin ang mga bagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung nagustuhan mo ang ating content ngayon, paki-like naman sapagkat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creator. At sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino, nasa Pilipinas man, nasa Israel, sa Lebanon, Middle East o saan mang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!